Okay, no, so for today's video is touch of a little bit of politics topics so tayo dito. So featuring Duterte and its way, no, of leadership and governance. So dito sa Davao City, as a Davaoenyo myself, no, gusto ko lang ipaalam sa inyo na talagang mapapahanga ka. I mean ako, I don't know kung kayo hahanga sa mga Duterte, pero ako me myself and I as a Davaoenyo myself, no, na taga Davao City. So talagang witness ako sa mga ganap dito sa Davao City at mga galawang Duterte. So ito yun, no, ito for example dito sa Davao City, paano ko ba ito gagawing topic, paano ko ito bubuuin, pag-isipan natin. Basta whatever ko ano yung lalabas sa aking bibig, no. So tulak kabig ng dibdib, tulak ng bibig, yan ba yun? Basta anything na pwede ko sabihin, so bahala na kayo dyan na mag-analyze. Basta sobrang appreciated ko itong mga Duterte. Alam niyo bakit? Kasi kapag gumagawa kasi sila ng mga bagay dito, gaya nito, yan, hindi talaga kupal, hindi talaga ipal, at hindi talaga mga paipal itong mga Duterte family. Or itong mga Duterte, si Digong man, si Sara Duterte, or si Basti, no, Duterte. Kasi sila yung mga naging mayor ng Davao City. So ngayon, kung ikay nanonood nito, if you're coming from Luzon, Visayas, and some part of Mindanao, syempre nakatira ka talaga sa isang munisipyo or isang syudad, no? So syempre, imposible naman na hindi mo kilala ang mayor mo dyan, yung inyong naging mayor, no? Malamang ay kilala mo at alam mo yung ginagawa nila tuwing mga gatong event, no, Pasko. Hindi lang Pasko, during calamities, during mga trying times, di ba? May mga baha, lindol, sunog, o ano pa man. So dito sa Davao City, may mga ganap din na ganun may mga sunog din dito, may mga baha, may mga tawag nito, lindol, o ano pa mga natural tragedies and calamities. And of course, may mga event, no, mga occasions. Yun na nga, we're celebrating three important events in the three important occasions sa Davao City. So una-una is Kadayawan Festival, that's August. Tapos meron kaming March na Araw ng Davao, and ito Pasko Fiesta naman every Christmas season. So ito mga Duterte talaga, mapalibre lang to, pero palibre nila to. Kumbaga parang isa to sa kanilang efforts, city ordinance na every Pasko talagang may allotment talaga, may budget talaga ang ating city government of Davao para magbigay kasiyahan, no? Magbigay ng katuwaan, kasiyahan sa mga tao, no, sa mga mamamayan, lalo na sa mga bata, di ba? So for example, itong rides to dito, sino ba naman na talaga ang pinaka number one na makikinabang nito, di ba? So ini-entertain nito talaga na first and foremost is ang mga kabataan, mga chikitings, mga bulilit. So ngayon, ako ay natutuwa lang, pinagmasan ko yung mga bata, may pera o wala, no, pangmasa, no? May mga nakapila dito na may mga kaya, may mga nakapila dito na mga bata na walang-wala din, no. Ang iba nga, tingnan natin, basta pangmasa talaga siya. Hindi siya exclusive lang pang may kaya or exclusive lang sa pangmahirap, no. Kumbaga lahat ng gustong pumasok dito sumali pwede. And hindi lang sa mga all walks of life, all ages, sa mga mayaman o pambata. So pwede rin siya sa mga ibang relihiyon. For example, kasi di ba Pasko Fiesta, so it's all about Christmas, so it's all about Christ, no. It's all about Christianity, no. Pagkasilang, no, ni Jesus Christ sa sa mga Katoliko Romano at iba pang mga sikta na naniniwala kay Jesus Christ, as December ay ang kanyang birthday, kapanganakan. So ngayon may mga nakita tayo dito ng mga kababayan natin mga Muslim, di ba? So nakapila. So to dito, walang discrimination ang Davao City, walang pinipili. So lahat pwedeng mag-enjoy sa offer or sa effort nitong ating Davao City Government Office. So syempre may mga magsasabi na bakit pasalamatan ng Duterte trabaho, ng every years, no, na trabaho naman talaga nila yan na magbigay ng anything, no, anything na pwedeng para ma-entertain, anything na mabigyan ng aliw, saya ang mga kabataan or ay mga constituents ng mga tao, mga residente man, kahit hindi naman residente dito, okay lang basta
maalala ko lang may mga lugar ako, may mga certain areas ako na napuntahan sa Pilipinas na exclusive lang talaga siya sa mga taga dyan. Exclusive lang talaga siya sa mga registered voters. Exclusive lang talaga sa mga registered residents. Pero dito sa Davao, kahit pa hindi ka taga Davao, kahit pa ikay dayo lang, no, still kaya pwede mo pa rin mapakinabangan. You can still enjoy the tawag nito, yung mga programa ng gobyerno ng Davao City. For example, Malasakit Center dati, no, bago pa yan naging throughout the country. So Davao City pa lang yan. So Malasakit Center, ano ba yan dati? Lingap kasi yan, Lingap, no. So ano yan kahit hindi ka taga Davao, hindi mo kailangan maging registered voters. Unlike sa ibang mga cities, municipality, mga province, no, and regions na bago ka maka-avail sa mga libreng gamot, sa mga cash financials or mga aids or mga cash aids, mga gano'n, no, o kung ano mga yan, mga palibre, no, sa gobyerno. So kailangan number one talaga na kailangan na requirements, no, na i-comply, dapat bona fide resident ka. Tapos kailangan meron kang bona fide resident ang iyong pamilya, tapos meron kayong botante at least isa or dalawa sa pamilya sa bahay ninyo, di ba? So yun. So dito sa Davao City, kasi hodang sino ka, tagasang ka, di ba? Botante ka man o hindi, irehis ka man o ano ka dyan, walang pakialam basta pag-serbisyong publiko, serbisyong publiko ho talaga dito sa Davao City. And ito pa, so di ba, hindi ba nakakatuwa, hindi ba nakakataba ng puso na magkaroon tayo ng ng mayor na kagaya ng mga Duterte na hindi mo talaga makikita ang kailang mga pagmumukha at pangalan sa mga facilities, no, sa mga events, mga areas gaya nito. Oh, di ba dapat Perya Pasko Fiesta sa Davao, handog ni Mayor Sebastian Duterte, handog ni Mayor Sara Duterte, handog ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Walang ganon wala kang makikitang ganon. Kita mo, di ba? O sige nga, hahanapin nga natin dito kung meron ba tayo makikitang mga pangalan ng mga Duterte. Di ba? Wala. So yun lang, so kayo mga nanonood dyan ngayon, I know na may mga taga ibang rehiyon, may taga Cagayan de Oro City, taga Zamboanga City, taga Jensan, may mga taga Butuan, may mga taga Surigao, Agusan, may mga taga Visayas, no? Mayroong taga Luzon. So alam ko na nanonood kayo nito. So yun lang, tatanungin ko lang kayo, just in case ba na mayroon kayong mga pagganito sa inyo, may mga libreng hospitalization, libreng tuli, di ba? May palibreng tuli, may palibreng prenatal, basta maraming libre, di ba? Palibreng gamot, ayuda o ato pa man, mga ayuda, mga financial cash aids, mga financial aids o ano man tawag diyan, di ba? Mga support, mga ganito, mga palibreng sakay, mga free rides, merong free na mga kapirya-pirya gaya nito. Example lang to ha, mga free feeding. So tatanungin ko kayo, please let me know in the comment box and be honest. Yan bang hindi gagaya rin ba dito? Wala bang walang kayo nakikita through the initiative of pamaskong handog ni, palibreng tuli ni mayor ganito, palibreng tuli ni congressman, palibreng tuli ni governor, palibreng tuli ni kapitan, palibreng tuli ni ganito ni ganyan, di ba? So dito sa Davao City wala kayong makikitang ganun. So nakalagay dito, for example, maliban sa Pasko Fiesta, sa ganitong libreng pasakay dito sa Paperya dito sa Davao City. Napaka-cheerful ni ni Ma'am. So maliban sa wala na tayo, no? So maliban sa ito sa mga Paperya libre. So meron ditong mga pamaskong handog para sa mga katutubong mga kababayan natin na sa may Marilog area, sa Pakibato district, no. So nakalagay doon from peoples of Davao. So talagang binibitbit yung mga pamasko, pagkain, grocery, lahat-lahat, no, na pwede nilang ma-offer sa mga kababayan nga nating mga katutubo, no, mga lumad. So yun, wala kang makikita mga pangalan ni Duterte, ni Sebastian, ni Sara or kahit sino diyan ng mga pamilyang Duterte. So hindi sila umiipal talaga, no, hindi nila nilalagay yung kanang mga pangalan. Every projects, no, every efforts, every projects na ginagawa nila. So ito dapat kung sa ibang lugar to, alam niyo sa totoo lang, ako, alam niyo naman ako, isang Galada Explorer, no. So bago ako naging Galada Explorer dito sa YouTube, as I've said na since 2006 ako ay nagsimulang mag-travel, no, outside Davao City. So nakapagtagom from Tagum City, Davao City, Butuan City, Kinapawan City, mga ganong area, no, Mati City, nakapag Agusan, Surigao,
Nag-touch na tayo ng bandang Leyte, Tacloban, mga Samar, Luzon. So talagang anabi kong mga napuntahang lugar dahil nga sa nature of jobs, no, dahil sa trabaho. So nadidestino ho ako sa mga lugar na ganun. So every time na may mga nakita kong mga yun na nga, may mga paboron, libreng mga patuli, libreng prenatal, check-up, lahat-lahat, dental, 'di ba? Mga ganun, mga services. Talagang nakabuyang yang nakabalandra yung mga pangalan ng mga politiko sa lugar nila. So, sa akin, siyempre bata pa ako nung time na yon, medyo hindi pa ganun ka, medyo mulat yung aking kaisipan na yon pala ay galawang kurakot, yon pala ay galawang mga paipal, no. So, wala, parang para sa akin, it's a normal thing lang talaga siya, no. Normal thing. Normal lang siya na ilagay yung pangalan ng politiko, ng mayor, ng kapitan, ng konsehal, ng governor, ng senator, ilagay ang pangalan ng kung sino-sino diyan ng mga politician sa lugar. So dito sa Davao City, sa mga Duterte, wala kang makikitang ganyan. So yun lang, gusto ko lang talagang if you're watching this si ex-president Duterte, no, Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kung nanonood ka nito, ikaw naman na si Mayor Sebastian Duterte, kung nakapanood ka nitong vlog na to, grabe, the best kayo. Talagang mararamdaman talaga namin, na kayo ay sincere sa inyong public service na ginagawa sa buhay ninyo, sa inyong vocation, no. Talagang pinanganak kayo sa mundo, isinilang kayo, nag-exist kayo sa planet Earth para maging public servant to the core, 'di ba? Hindi kayo public servant for char-char lang, 'di ba? For corruption, para mangurakot. Kundi ito, kita talaga natin. Very transparent, very real, very pure yung inyong tawag nito, yung inyong advocacy na makatulong kahit sa anong bagay, kahit sa anong paraan, no, na inyong may offer na tulong sa inyong kababayan. So yun lang, galing lang, nakatuwa. So ngayon, ulitin ko, shout out dyan sa mga nanonood na hindi mga taga Davao. So paki-evaluate daw ang inyong mayor, ang inyong governor, ang inyong congressman sa inyong lugar, 'di ba? Kung sila ba ay kung once na nakalagay, sorry to say this, pero once na yung may mga palibreng serbisyo publiko, tapos nakabalandra, naka-attach yung kailang mga pangalan sa alam niyo yun, sa pakete, sa packaging, sa lugar, billboard, ano pa man. So ibig sabihin, ipalho sila, galawang kurakot sila. So ini-immortalize sila, basta sila paipal, kasi hindi naman lang pera yan eh. Siguro kung example, may-ari ng Jollibee, may-ari ng Mang Inasal, may-ari ng SA, may-ari ng Ayala, mga Ayala Malls, diba, mga ganon. So kung meron silang mga palibreng ganito, tapos pamaskong handog, diba, or pamaskong handog ni for example, Edgar Injapsea ni Jollibee, diba, JE Foods. So ibig sabihin yan, okay lang yan, kasi private naman sila, private sectors, private citizen, no. Pero kung ibig sabihin, pera nila galing ang bulsa nila galing ang pera. Pero pag government official, ikaw yung mayor, ikaw yung governor, ikaw yung congressman sa ganyang distrito, tapos maglalagay ka ng mga pangalan mo, mga mukha ninyo sa bawat mga projects, no, na ginagawa ninyo, ang tawag dyan, kurakot. Sorry to say this, no. So if you're watching this again, taga Luzon, Visayas and Mindanao, ang dali lang talaga mag-identify kung ang natin, ang ating namumuno is may galawang kurakot. May galawang kurakot is yun na nga, ini-immortalize sa mga pangalan, nilalagay sa mga lapida, nilalagay sa mga tulda. Ito nga, wala nga pangalan tong tulda eh. Meron ba? Dapat nakalagay dyan, Inday Sara Duterte, o di kaya Sebastian Duterte, pero wala kang makikita, diba? Wala kang makikita digong, wala, walang pulong, wala, diba? So ngayon, if you're watching this again, ulitin ko, kung gusto mong malaman na kurakot, dalawang kurakot ang iyong mayor, governor, congressman sa inyong lugar. Pag mayroon kang makitang pangalan nila sa mga proyekto nila, kasi trabaho nila yan, tsaka effort. So pasalamat tayo, give thanks. Pero yun talagang yung hahayaan na lang natin na maglagay sila ng mga pangalan, i-immortalize nila ang kailang pangalan sa mga projects na pera naman talaga ng bayan, di ba? With the expense of Filipino people, ginagamit nila para ma-immortalize ang kanilang pangalan, pamilya.
Dito sa Davao, wala kang makikita Duterte. Duterte Street, pero wala din naman yan hindi naman yan siguro inutos ng mga Duterte family. Siyempre, alam nga naman na pagbawalan yung mga tao, di ba? Ipangalan yung kanyang kalye, di ba? Duterte Street, Barangay Duterte. Kumbaga yan, kumbaga in honor, no? Giving honor sa mga Duterte. Yun lang. So, napag-usapan, ako rin natutuwa lang, no? Para sa mga kababayan ko dito sa Davao. Kita nyo, di ba? Ang saya nila, mga bata, di ba? Masaya sila, enjoy sila, excited na maka-experience man lang kahit paano ng free rides. Kasi mahal ang free rides, ang mga ganyang mga rides ngayon, mahal yan. Nasa 100 pesos, hindi yan bababa. Naalala ko 100 yung sa Rio Carnival, doon sa may Crocodile Park. Siya, 100 pesos ang ride. So ibig sabihin dito meron tayong tatlong rides. Meron tayong Ferris wheel, meron tayong horseback riding, ano ba tawag dyan. Tapos ito naman octopus yata dapat tawag dyan, pero hindi octopus ang nakalagay kundi kabayo. So tatlong rides. So that's 100, 300 pesos, no? Meron kang anak na 4. So magkano na 'yon? 300 times 4. So that's 1,200. So bilang isang mga magulang, malaking pera na 'yon, di ba? Kahit pa sabihin natin na once a year lang naman magde-December, di ba? Once a year lang magkaroon ng experience ang mga chikitings sumakay ng ganyan. Pero still 1,200 is malaking pera pa rin 'yon. Pero dahil nga sa itong gobyerno natin sa Davao City ay mga honest to goodness, hindi naman mga kurakot. So ayun, talagang merong budget talaga tayo dito, no? Hindi talaga yung talagang para sa bayan, para sa mga tao, talagang napupunta para sa mga tao, no? Talagang nare-receive, no? Nakukuha talaga yung tamang yung deserve ng mga taga Davao. So yun na nga, ulitin ko, if you're watching this, you're coming from different regions, province and cities dito sa Pilipinas, in municipality. So paki-check daw, pakitingin daw ng mga handog, mga handog, regalo ng iyong mayor, congressman, konsehal, governor. Kung may nakalagay dyan, naka-attach handog, pamaskong handog ni mayor ganito, nako, Diyos ko, kurakot yan. Kasi di naman nila pira yan, magkano ba sahod ng mayor? Kahit pasabihin natin na 6 digit, 100,000 per month, hindi pa rin yan sapat ang sahod niya. So ibig sabihin sa isang in 12 months, so meron siyang 100,000, 1 million, di ba? So sabi natin 2 million ang sasahorin niya sa buong 12 months, sa buong taon. Kulang yan para pamiling regalo, pamiling pambalot, di ba? Pang food packs, groceries, para pamigay pang pamasko sa mga tao, sa mga kababayan ninyo. So that's coming from the Philippine that's coming from people's tax money, no? Sa mga consumers tax, sa mga nagtatrabaho at binabawasan ng tax. So basically hindi nila pera yan. So wag kayong pumayag or wag yung inormalize, no? Wag yung hahayaan na gagamitin nila yung pera natin, pera niyo, para i-immortalize ang kanilang mga pangalan, di ba? Kasi unang-una nga, hindi naman talaga nila pera yun, pera talaga ng taong bayan. Allotted yan, no? Para sa mga gatong event. So lang, okay na ba tayo dito? Wala lang, share ko lang, gusto ko lang talaga na sa ganitong paraan, just in case lang ba na may nakapanood, no, na malapit yan sa mga may mga panood. So para sa lahat to, no, marami tong effect. So sa mga Duterte, shout out. And sa mga galamay ng mga Duterte, galamay means mga empleyado, no, mga backup, mga gwardiya, mga security guards, mga empleyado, mga office workers, mga katrabaho ng mga Duterte, same department, same office. So paki-send yung aking regards, no. Hindi ako nakinabang dito, wala akong anak, wala akong mga pamangkin dito na sinama dito na sumakay, no. But still sobrang happy ako dito. Ako ay grateful na makikita ko itong mga kababayan nating mga Pilipino, regardless kung sila yung mga taga Davao o hindi. So ako ay masaya, no, very grateful. So in behalf of them all, ako yung nagpapasalamat, ang galing, no. So good job. Tapos yun naman sa mga haters ng mga Duterte, mga hater, no, mga basher ng mga Duterte. So wala hindi ko kayo masisisi kung ganyan na lang yung kasi kanya-kanya tayong experience at may mga pinagdadaanan, no, kahit pa basta di ko alam kung bakit. I mean bahala na kayo diyan. Di ko na alamin kung bakit. Kasi kung tutusin, meron naman ako talagang dapat sagot diyan kung bakit niyo hate ang mga Duterte. Pero syempre I still respect, no. Igagalang ko pa rin yung inyong opinion.
yung inyong feelings, no? Bahala na kayo dyan. So that's it. Basta ito na yung rason, isa to sa mga rason bakit kami mga taga Davao City is solid Duterte. Bakit kami mga taga Davao City, kahit anong paninira ng mga ibang mga taga hindi naman taga Davao, karamihan, pero kami ay mga taga Davao City solid pag sumuporta. Kasi hindi kami ganun katanga para hindi makita, di ba? Mari hindi kami ganun ka-wise or katalino, pero hindi kami ganun katanga. Ganon yung level ng katangahan namin para hindi makita at ma-appreciate yung gawaing mga Duterte, di ba? Ganda oh. Wala ka makitang pangalan nila. Yan lang. Maraming thank you sa mga nanonood. Kayo na bahala dyan. Merry Christmas and happy holiday sa lahat.